May nagtanong sa akin, the issuance of barangay settlement will be executed within 24 hours for 3 consecutive non-appearance to your barangay hearings. Violation under revised penal code, small claims. Bugok na ola, legal department. Ay ba talaga itong mga to? No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan ko sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na ho kayo, no? Nasa server room ako. No? Kasi may lakad pa ho ako mamaya, kaya gumagawa na ho ako ng video. No? At ito pong ano na to, itong topic natin is si Kajani po ang nag-provide nito. Kajani, shout out, maraming salamat, no, at binigyan mo ako ng topic, no, today, no. Ngayon liliwanagin natin na totoo ba na may legal department itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Okay, so base dun sa pinadala po ni Kajani sa akin na ano na message, no, meron daw pong issuance ng barangay settlement, no, na i-execute within the 24 hours kasi may 3 consecutive ng non-appearance sa barangay hearing, no, at under daw ito sa revised penal code, no, violation ng small claims. Iliwanagin nun natin, no. Okay, ang unang katanungan po dyan, naka-receive po ba kayo ng summon or ng subpoena? Okay, meron po ba? Kung wala ho, eh wala akong hearing. Di po ba? Gawa-gawa lang yan at pananakot na naman itong mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Di po ba? Yes, correct. Pagka po talaga merong hearing sa barangay, pag 3 beses po kayong hindi naka-attend, no, ng kanilang mediation o kanilang hearing, maglalabas po talaga sila ng tawag dito ng desisyon. Okay? Depende ho yan, no, kung anong klaseng hearing yun. Okay, kung yan po is hearing for example sa utang pero tao sa tao, maglalabas sila ng certificate to file action. Okay, so yun po yung pwedeng mangyari dyan. Okay, ngayon with regards po dun kasi sa sinasabi nila na barangay settlement, hindi ho ako naniniwala dito dahil unang-una most probably or definitely pala na wala naman kayo na-receive na summon or na subpoena. Kasi importante po yun eh. No? Paano niyo malalaman kung may hearing kayo kung wala ipapadala sa inyo? And the most important thing po, no? Meron ho tayong Supreme Court na circular, no, yung for Administrative Circular 14-93. No? Paulit-ulit ho ito. Na kapag po yan ay juridical entity o organisasyon, hindi na ho sila papansinin sa barangay. Maliwanag ho yan. Kaya nagtataka ako ba't ipinipilit itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, no, na yan, kagaya niya message na yan, meron na raw hindi kayo na-attenan. Di po ba? Which is mali. Di ba? Tsaka ito pa ho, meron daw kayong violation under the revised penal code na small claims. Ano daw? Hindi ho dinidinig ang small claims sa barangay. Oh, tsaka paano naging revised penal? Nakita niyo ho? Oh, di ba? May maipanpanakot lang sa inyo. Di ba? Wala, lahat na lang ng pamamaraan para kayo takutin, gagawin nila. Samantalang napakadaling maningil. Sa totoo lang po, sabihin mo, tatawagan lang kayo, kakausapin lang ho kayo ng maayos, di po ba? Nakakasingil sila eh. Bakit ganyan? Di ba? Ngayon, ang tanong, meron ba talagang legal department itong mga bugok na to? O kayo na po, kaya nyo na po sagutin yan dahil maliwanag po doon sa pinadalang mensahe, di po ba? Mali-mali. So, ibig sabihin, wala. Kasi kung meron legitimate na, na legal department yan, hindi ho ganyan yan. Kasi legal department, abogado, natural lang magpapatakbo nun, di ba? So, alam nun ng batas. Alam nun na hindi na pinapayagan sa barangay. Di po ba? Yung mga ganyan na sinasabi lang hearing. O pangalawa, saan ka nakakita ng violation ng revised penal code na small claims? Oo, di ba?
So, maliwanag po na wala silang legal department. Siguro pananakot department. Sa totoo lang po, nakita nyo, di ba? Pinagtatawanan po yung mga dapat, yung mga ganitong klaseng mga mensahe. No, kaya si Kajani, shout out sa iyo, ha. Pinadala niya sa akin to dahil sabi niya nga doon sa kanyang message, Dosray, bagay sa iyo tong message na to. So ito ho, ginagawa natin siya ngayon, no? Liliwanagin ko po sa inyo, no? Pag wala ho kayong nakuhang o natanggap na summon or na sampina, no? Wala hong katuturan yan. Kasi ang sampina po at summon ang magpapatunay na kayo po ay mayroong kakaharapin, no, na paglilitis or hearing. Di po ba? Yun po ang magiging proof nyo eh. Kasi importante na alam nyo. Sa kayo nakakita ng hearing na hindi nyo alam. Di ba? O, pangalawa po, sinasabi nila yung violation daw po ng revised penal code. No? Small claims po yan. Paano didinigin yung small claims sa barangay? Anak ng kamote. Hindi ho doon dinidinig yan. Sa small claims court po yan. Dinidinig. Oh, nakita nyo? Halata hong wala silang legal department. Oh, pananakot department meron sila. Diyan sila magaling. Anak ng kamote. Oh, nakita nyo po? Di po ba? Kaya ho kayo, pag naka-receive ho kayo ng mga itong klase ng mensahe, huwag niyo siyang katatakutan, no? Kasi, pag naunahan kayo ng takot, definitely ho, mawawala kayo sa focus, di po ba? Napaka-importante po ng focus sa atin. No, kasi, pag nawala kayo sa focus, ano gagawin niyo? Matataranta kayo, gagawa kayo ng bagay na hindi niyo dapat gawin. Kagaya ng pagtatapal system. Isa ho yan eh. Di po ba? Kaya ho, pagka naka-receive kayo ng mga ganitong mensahe, i-compose nyo sarili ninyo, huwag nyo takutin ang sarili ninyo. Tsaka kung ayaw nyo basahin, di huwag nyo basahin. Kasi mas importante ho dito is yung mental health po natin. Diba? Kaya nga ho tayo gumagawa ng ganitong mga klase ng video, di po ba? Para matulungan natin, makatulong po ako sa inyo na maka-cope up o makakalimot sa mga ganitong klase ng mga pananakot at harassment. Kasi napakahirap po niyan. Yung mental, yung mental torture, anxiety, depression, diba? Emotional stress. Pagka ho kasi yan, nagtuloy-tuloy, napakahirap kung gumaling dyan. Totoo po yan, no? Kaya ho, ako magpapasalamat kay Kajani, biruin nyo, dapat pagdating ko ng bahay, no? Mamaya, siguro, baka ho, mamaya pa akong mga alas 9 makarating ng bahay, di maghahanap pa ho ako ng content. Ito po, binigyan niya na po ako. Kajani, maraming salamat sa iyo, kaibigan, no? At siguro, pipilitin ko, kung di itong month na to, next month, makapunta ako sa inyo para makakuha ko t-shirt na regalo sa akin. So, sana po, kahit papano, nakapagbigay ho ako ng linaw dito, no? Para hindi ho yung paulit-ulit na ganyan, no, na natatakot tayo, kumbaga nawawala tayo sa focus. Di pagka yung mga ganyan ho, kung hindi nyo naman talaga huwag nyo nang basahin. No, importante ho is hindi kayo ma-stress, no? Tapos kagaya ko lagi mo sinasabi, no, pag-ipunan tsaka nyo siya bayaran. Okay po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.